naka-joyful na, nakalabas na po yung mga pawis na nagiging sanhi ng kumisa ng mga karamdaman natin. Marami tayong mga excess sugar, excess acid, excess kung ano-ano pa. At kesa po mag-jogging kayo sa umaga, mag-joyful na lang kayo ng ubos bigay sa Panginoon. At yan po mga excess na yan lalabas sa katawan ninyo. Amen? Kapraso lang pong paalala, announcement para sa lahat. Batid po nyo siguro na sumakabilang buhay na po yung nanay ni Apa. Balibyanan po ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya wala po siya ngayon dito, no? At bukas po yung libing, 2:00. Nasa po sila? San Jose, Batangas. Doon po nakaburol. Kaya nanduroon po ang kanyang pamilya. Ngayon po, although hindi po kami formally informed na may nangyayaring mga grupuhan na pupunta doon, wala po kasing coordination hindi po namin alam kung bakit, ayun na po, nagsikilos ng, ayun na po, na dapat po coordinated. Kasi po, malaking grupo na po tayo Malaking grupo na tayo. Meron po yatang aalis mamaya, yung pong mga kapatid ng mahal na Apo at may iba pang grupong aalis. Pakiusap po ni Nana Iya kung tutungo po tayo doon. For identity, mag-Divine Mercy T-shirt daw po tayo. Lahat po nang pupunta doon na magpupunta ng Batangas, nire-request po ni Nanay na magsuot ng Divine Mercy T-shirt. Hindi ko po alam kung ano yung oras na alis ninyo, pero kami po, yung grupo po namin, mamaya po kaming madaling araw para po makabawas-bawas na sa intindihin ng mahal na Apo na siyempre po yung accommodation, understood na po yun, Kaya po yung pupunta na mamaya, yun lang po yung paalala, puting Divine Mercy T-shirt. Salamat po. Tatay Alan. Salamat kami. Magandang umaga po sa atin lahat. Buhay po ba ang Diyos? Lakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pabol po, bukas po mayroon po pala tayong gawain bukas. Sa umagang ito, paborito salamat sa Ama, ako pong facilitator sa araw na ito. Pakiusap din po yung mga cellphone natin po, paki-off lang po muna. Pwede po ba? Habang nandito na po tayo sa loob ng dambana, para po ang pagninilayan natin tumimo sa ating mga puso't kaisipan. Amen po ba? Ang atin po ngayon pagninilayan na tema ay ang pag-aakay. Amen po ba? Ang katanungan ko po, yung reflection natin, paano mo maakay ang kapwa mo? Ako po sa dating buhay namin, ng magkabiyak, nakapahintulutan ng pagsubok, mabuti po mayroong ginamit ang Panginoon na isang kapatid natin na kami naaka dito sa Banal na Dambanas, pamamagitan po ng ating kapatid na si Nana Rose. At salamat po sa Diyos na sa pag-akay sa amin dito, lubusan namin na natanggap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching. Nasa kaparaanan nang siya ay nagkaroon ng karamdaman, instant din po yung pinakalob ng Diyos sa kanya. Instant healing. Ngayon po sa kasulukuyan, meron na naman po kapahintulutan, kung hindi po ako nawala ng pag-asa sa ating Diyos na buhay. Sapagkat ang lahat naman po ay takda-takda ang pagbibigay niyang kagalingan. Amen po ba? Basta manalig, mananampalataya ng tao sa puso at magtiwala sa taong ginagamit. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ang una ko pong tatawagin upang magbigay po sa atin ng lubusang pang maunawa natin kung paano natin makaya ang ating kapwa. Tawagin ko po ang ating Mami Betchi ko. Palakpakan po natin Diyos na buhay.
Salamat po aming dakilang Ama sa araw na ito. Salamat po sa pag-aakay ng bawat isang anak mo upang makarating sa banal na lugar na ito. Batid niyo ang kanilang mga layunin, lamanan ng kanilang puso't kaisipan. Hindi man sambiting diretsahan sa inyo, kami po ay nananalig na pagbibigyan niyo ang aming kahilingan. Amen. Pag-aakay ba, kapatid? Okay po. Pag-aakay. Ito po ang isang napakahalagang mensahe na narinig ko sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na ang isang bulag ay hindi makapag-aakay. Sapagkat mas malamang na kung bulag ka, hindi mo nakikita dinadaanan, hindi mo alam na lumbak na pala, at pagka nalumbak ka, pati yung inaakay mo, kasama mong malulumbak. Hindi mo alam na may tinik na pala dahil bulag ka, kaya yung inaakay mo, maaaring dumaan din sa tinik na hindi alam ng nag-aakay sa kanya. Sa madalit salita, kung ikaw ay nag-aakay, lalo na sa gawaing kabanalan, pangkabanalan, dapat ikaw ay may karapatang mag-akay. Amen? Ano po ang ibig sabihin ng may karapatang mag-akay? Kailangan talaga, ikaw mismo sa sarili mo ay nabubuhay ng ayon sa liwanag ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi, nasa dilim ka na, makakapag-akay ka pa ng kapwa mo patungo sa dilim. At narinig ko po sa banal na espiritu na sa bawat isang maaakay mo, sa mathematics daw po ni God, time is 10 ang katumbas na biyaya at pagpapala na mula sa Kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. So, pag may naakay kayong isang kapitbahay, 10 iba yung kaluguran sa ating Panginoon ang idudulot mo sa Kanya. At vice versa. Pag nakaakay ka sa kadiliman, 10 iba yung kalumbayan ang idudulot mo sa ating Panginoon. Saan kayo pupunta? Makaakay ng mabuti upang malugod ang ating Panginoon sa atin. Narinig ko po si Tito Ada na nagpahayag na nagpapasalamat siya sa Diyos na buhay sapagkat gumamit ang Panginoon ng isang pagkatao upang sila ay maakay. At narinig nga po ninyo si Tita Rosie ang naging kaparaanan upang sila ay makarating dito. Ginamit siya ng Diyos upang siya ang maging dahilan o kaparaanan upang makapag-akay ng kanyang kapwa. Ako po kakaiba. Wala po sa aking taong ginamit katulad po ni Tita Rosie na siya ang naging kasangkapan. Sa akin po, ang ginawa po ni God, kumbaga po sa pagpasok sa trabaho, direct hiring po ako. Diretsohan po niya akong inakay. Hindi po siya gumamit ng another person para sabihin na tara, sumama ka, punta tayo sa dambana. Bakit direct hiring? Pinadama sa akin ng Panginoon kung paano ako nakarating sa dambanang ito. Ang apo ko nga po ang ginamit ng Panginoon. Apo ko po ang ginamit. Kasi kilala po ako ni God eh. Alam po ni God ang katigasan ng puso ko. Kilala po ako ni God. Astig po talaga ako sa dati kong pagkatao. Alam niya kung simpleng pamamaraan, hindi ako tatalima. Ano po ang ginawa niya? Yung apo ko, ang binigyan niya ng karamdaman. Kasi alam po ni God na ay mahina ito. Pagka-apo na ang involved, sigurado susuko ng todo-todo sa akin ito. Kaya ginamit po niya yung apo ko para ako'y makarating dito. Binigyan niya ng isang karamdaman. Akala ko nga po psoriasis. Alam niyo po yung psoriasis, ano po? Yung pong tad-tad ng sugat yung buong katawan. Ganon din po nangyari sa anak ko. Pero hindi po pala psoriasis yun. Mas malala po yung psoriasis eh. Ang psoriasis po, wala po yung kagalingan eh. Hindi po nagagamot ang psoriasis. Yung sa apo ko po pala, sa bandang huli natuklasan, ang topic po, ang pangalan po ng kanyang karamdaman is atopic dermatitis. Kumbaga po, parang skin asthma. Pero malala, sapagkat ang may sugat, buong katawan niya. Kaya po yung apo ko nakakaawa. Pag po, Taiwanese po eh, pag po umuwi ng Pilipinas, nagkukulong lang po. 3 years old lang po siya noon. Nagkukulong po siya sa kwarto. At ayaw po niya lumabas kasi nahihiya. Puro talaga sugat. Tad-tad ng sugat ang kanyang katawan, patong-patong, puro langid.
nakakahabag pong tingnan. Hindi po sa akin sinasabi ng anak ko sapagkat ayaw niyang ako'y mag-alala. Ganun po yung mga anak na responsabling mapagmahal sa magulang. May problema na hindi pa pinababatid sapagkat ayaw nilang magkaproblema yung kanilang mga magulang. Hindi po sa akin sinasabi ng anak ko, malaki na pala yung problema niya. Nakaka-15 doktor na sa Taiwan, hindi pa gumagaling. Ang dami ng gamot. Sabi nga po nung anak ko, siguro kung inipon ko, iginamot ko sa anak ko, baka mamuno-muno na yung maleta. Tama, natutuyo. Ganun po yung mga skin disease Ano po? Pag nilagyan mo ng gamot, matutuyo. May steroid Pero pagkatapos ng maghapon, kinabukasan, lilitaw na naman yung sugat. Mas grabe pa, mas kumakatas, mas malala pa. Ganun na po pala yung problema ng anak ko. Hindi po ako kumikibo. Sa isang pagkakataon, dahil po sa sakit kong migraine, vertigo, mataas na kolesterol, nakarating po ako dito. At nakilala na po ako ng mahal na Apo Kunching. Nagkita po kami after many years. Sabi niya, kilala kita. Sabi niya sa akin ganon. Hindi ba sa St. Mary's ka? Opo, doon nag-aaral yung mga anak ko kaya kilala kita. Buti nakarating ka dito. Sabi niya sa akin ganon. Nagtitiwala ka ba sa akin? Sabi ko po, kung wala po akong tiwala sa pinagkaloob sa iyo ng Ama, hindi po ako makakarating dito. Tapos po, dumaan ang mga ilang araw nang makita po niya ako. Tinitigan po niya ako, sabi niya, kapatid, may lumbay ka, may problema ka. Espiritu Alam po niyang may lumbay ako. Sabi ko, opo, meron nga po. Yung pong apo ko, ganun nga po ang karamdaman. Alam niyo po, sinabi niya sa akin, pauwiin mo siya rito. Sa loob ng 9 na araw, gagaling siya. Buhay ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay walang pagkabula. Yun po yung naging kaparaanan para ako ay naakay dito sa dambana. Nakita ko po kung paano natuyo yung sugat ng apo ko. At para makaganti po ako sa kanya ng utang na loob, ayun po, ibinuhos ko na yung sarili ko dito. Kasi ang hirap kong gamutin ng karamdaman. Pero ako din po, kasabay po ng kagalingan ng apo ko, gumaling din po yung karamdaman ko. Yun nga po yung sakit ko, may vertigo po ako Ang hirap po ng vertigo. Sino po ang may sakit na ganun? Karamihan po yan sa mga madyojonda na. Pag po madyojonda na, napaka-susceptible na po sa hilo. Maiba lang yung posisyon ng ulo mo, nahihilo ka. Matihaya ka, nahihilo ka. Ang hirap. Para nakasakay ka sa caterpillar, umiikot. Umiikot yung yung nakikita mo. Tapos pag bumangon ka, masuka-suka ka. Ang hirap po ng karamdaman na to. Yung po, nang maakay na po ako dito, sinabi po sa akin ng mahal na Apo, hindi naman po ako binanyusan ng mahal na Apo Sinabi lang po niya sa akin, maligo ka ng malamig na tubig. 3 iyelo sa 6 na tabong tubig. Iyon ang ibubuhos mo sa katawan mo. Nung pong unang paliligo ko, naakay na po ako kaya nandito na po ako. Ako naman po ang ginagamot ng Panginoon. Ginagamot po niya yung physical na karamdaman ko. Nung pong naligo ako, sabi ko, naku, ang lamig, parang hindi ko makakaya. Sabi kong ganun, ang hirap, ang lamig ng tubig. Pag madjonda ka na, magiginawin ka, hindi po ba? Kaya nga po karamihan sa matatanda, bihira ng maligo. Pero hindi po tayo yun, naliligo pa rin po tayong madalas. Nang ibuhos ko po, talagang napakalamig. Parang hindi ko kayang tagalan. Nung pangatlong buhos ko na, nararamdaman ko na yung sarap. At nung maubos ko na yung bali, 6 na tabon tubig, natapos ko na, wow, ang sarap ng pakiramdam. Para po bang may mga maiinit na sumisingaw sa tenga ko? May mainit na sumisingaw sa mata ko? Alam niyo po, pangatlong araw ko pa lang, nawala na po yung pagkahilo ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hindi na po umulit. That was 9 years ago. Hanggang ngayon, hindi na po umulit ang vertigo ko. Sa hiwaga ng Panginoon, yung pala yung dahilan para bakit niya ako inakay dito? Para makalaya na rin ako doon sa mga karamdaman. Dati po, ang bilis ng atake. Madalas ang atake, madalas ako nabebertigo. Pag hinahanap ako, hindi nila ako makita, sigurado nakahiga ako, ayaw kong bumangon. Isa po yun na pinagaling sa akin ng Panginoon nang akaya niya ako dito. Pangalawa nga po, yung migraine. Ang bibigat po ayoko din po ng migraine. Sino po na migraine na dito? Yung migraine po,
biglang-biglang umaatake naman yung sakit ng ulo. Ang ganda-ganda ng mood mo, biglang-bigla na lang aatake yung sakit ng ulo mo. Alam ko na po, pag aatake, may mga senyales po sa akin pinapakita. Ang una pong senyales na aatake yung migraine ko, para po ako nakakikita ng gasolina na isinasalin sa tangke ng tricycle, yung may mga ganun-ganon. May mga ganun-ganon na malabo, ganun-ganon siya. Alam ko na po yun, aatake po yung migraine ko. Pagkatapos po nung makakita ako ng ganyan-ganyan, dito sa gilid ng mata ko, nakikita ko, iba na po ang tingin ko sa tao o sa naman bagay na tinitingnan ko. Pag tumingin ako sa'yo, wala kang mata. Pag tumingin ako sa'yo, wala kang pisngi. Kulang-kulang na po ang tingin ko doon sa isang buong larawan. Yun po, at pagkatapos po noon, aatake na po ng sobrang sakit ang ulo ko. Kaya lagi po akong may baong biogesic. Hindi ko pa po kilala noon ng Apo Kunching, hindi pa ako nakakarating dito. Pag nakakita na ako ng parang usok na ganon, iinom na po ako ng 2 biogesic. Para wag ko na pundanasin yung kulang-kulang na nakikita ko at yung severe na sakit ng ulo. Ang hirap po 4 days na, yung sakit ng ulo, may bakas pa. Pag nabahing ka, nag-atching ka, napakasakit. At pag dumumi ka at umiri ka lang, napakasakit. Napakahirap po talaga. Kaya isa po iyon sa mga karamdaman ko na pinagaling sa akin ng Panginoon. Kasi po medyo malala na, ayaw na pong pakinggan ng biogesic. Gumagamit na po ako ng ibang gamot. Huwag po magagalit ang may mga butika at nakaimbento ng gamot na to. Umiinom po ako ng Planax. Kaya lang po, hindi po kaya ng katawang ko. Umaatake naman yung sikmura ko. Pag po kasi ang pain reliever, ang tama sa tiyan Pag madalas kayong umiinom ng pain reliever, ang tinatamaan yung sikmura. Kaya po, hindi na po kaya ng Planax. At the right timing, at the right time, noon ako inakay ng Panginoon sa banal na lugar na ito. Hindi lamang ang apo ko ang pinagaling niya. Ako din pinagaling niya sa aking mga physical na karamdaman. Subalit, meron pa pala akong higit na mga karamdaman na naging sanhi ng Panginoon para ako'y akayin niya. Bulok po ang ugali ko Inaamin ko po yung bulok po. Bakit po? Masyadong mataas, masyadong matapang, hindi nagpapatalo. Yan po yung mga ugaling ginamot sa akin ng Panginoon. Ayaw po niya nun Gusto po niya talaga matuto kang magpakababa. Kaya ang mga pagsubok na binigay sa akin ng Panginoon para akong magpakababa, napakarami. Hindi ko na po mabilang sa daliri ko. Sa pagtitibay ko sa Kanya, dahil gusto kong magkaroon ng kabuluhan ang pag-aakay niya sa akin, sa awa po niya, sa tulong niya, yung kataasang ito, unti-unting nawala, unti-unting nabawasan. Pero may mga pagkakataon pa rin na sinusubukan. Salamat sa Kanya, sa tulong niya, na pagsusumikapan po namang mapagtagumpayan. Dati po talaga, wala po akong kinakatakutan. Pag may problema sa eskwelahan, sa admin, sa presidente, ako po yung pambato. Kasi alam po nila na malakas ang loob ko na makilaban. Yan po yung mga ugali ko. Talaga pong wala akong kinakatakutan, sir. Yung asawa ko, hindi ako natatakot kahit may sukbit na 45. Hindi po ako natatakot. Basta po, nagtalo kami, hindi po napipigil yung bibig ko. Mas matapang po ako sa kanya. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi ako takot sa 45 niya. Kasi yung hawak ko, Armalite, pag na-automatic, patay siya. Ganun po ako katapang. Subalit salamat sa Ama, inakay niya ako, yung po pala ay mga ugaling kabulukan. At ngayon po, nang nagpaakay ako sa Kanya, inakay niya ako, hindi na po ako talaga bumitaw. Hindi na po ako talaga bumitaw. Hinawakan po niya ako ng mahigpit. Kaya po ito po'y pinagpapahalagahan ko. Dati po, ako po ang pilit na umaakay sa Panginoon, pero dapat po pala yung pag-akay niya ang kasabay ng pag-akay natin sa mahigpit. Huwag po kayong humawak ng mahigpit sa pera. Naalala ko po yung isang kwento, nalaglag sa tulay. Sa halip na ang hawakan yung, ano ba tawag doon? Yung railing, yung gabay. Hindi po siya doon humawak kasi ayaw niyang mabitiwan yung pera. Nalaglag sa tulay, ayun po, dakot-dakot yung pera. Huwag po tayong ganun. Huwag po tayong humawak sa pera, kundi ang hawakan natin ay ang Diyos na buhay na magtutumpak ng ating buhay patungo sa tamang landasin. At yan po ang pinagpapahalagahan ko. Sa pag-aakay niya, nakakita ako ng liwanag. Ang sarap pala ng liwanag na mula sa Kanya kasi gagabayan ka niya. At pag tinanggap mo ang paggagabay niya,
matatakot ka nang mahiwalay pa sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa pag-aalay mo. Nawa po, mga kapatid, kung paano ako inakay ng Ama, maramdaman ninyo at pahalagahan ninyo sapagkat napakasarap sa piling ng ating Panginoon. Dati, maintindihan ka sa problema, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, dati ganon, ano? Pero pag naakay ka na ng Panginoon, yung mga problema, napakadakila ng Ama, pinapawi. Di ba, Tita Lucy, no? Pag may problemang mabigat, parang dumadaan na lang sa hangin. Yan po yung mga benepisyong nakuha ko, binigay sa akin ng Panginoon dahil sa pag-akay na ginawa niya sa akin. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Marami na bang napulot dun sa binagi nating kapatid? Amen po ba? Talaga po, pag inakay tayo ng Diyos, kayo magpakatatag na po tayo. Amen po ba? Baka mamaya naakay na tayo ng Diyos, may marinig lang tayo sa mga hindi na akay ng Diyos, makabitaw pa tayo. Ano ibig ko pong sabihin doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos? Ganun po minsan, meron pong mga kapahintulutan. Amen po ba? Ang susunod ko pong tawagin nating kapatid na tagasunod, siya po ay lagi nating kasama. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa akin at muli po ay nakabalik ako dito. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Lakasan po natin. Almost 3 weeks din po akong nawala dito dahil ako'y nasa Isabela, nag-aani nung mais. Bagamat talagang yung naranasan ko doon talagang pagdalisay. Hindi kagaya ng mga previous na pag-aani, medyo magaan, madali. Pero ngayon talagang pagdalisay talaga yung nandun na muntik akong mamatay, maaksidente. Pagbalik dahil nag-iisa ako, nasiraan ako ng owner doon sa bandang Jadi. Magdamag akong andun lang sa kalsada. Kinaumagahan pa ako naka-recover at binigyan ako ni Lord ng mekaniko at naayos yung bago nakauwi dito. Napakaganda po nung tema natin, yung pag-aakay. Ito talaga yung gampanin bilang isang ama sa ating mga anak na kinakailangan maakay natin sila sa liwanag. Paano natin sila maakay sa liwanag? Yung sinabi ni Ma'am Beth, kinakailangan taglay natin yung liwanag bago tayo makapag-aakay. Kaya ang ginawa ko siyempre, panay ang dasal, lapit sa Diyos. Kinakailangan ma-purify ako, no? Matanggal lahat yung mga sagabal sa paglapit sa Diyos. Unang-una siyempre yung mga bisyo, no? Alak, sugal, sigarilyo, babae. Iyon ang pinakpangunahing hadlang bilang magulang, bilang lalaki. Kaya iyon ang nag-start ako doon na nagsikap sa tulong siyempre sa biyaya ng Diyos dahil hindi natin kayang baguhin ang sarili natin kung sa atin lang ang talagang magbago sa atin, ang tunay na tutulong sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Diyos sapagkat tayong lahat ay makasalanan, mahina ang laman, kaya kailangan natin ang banal na Espiritu na siyang magbabago sa atin. Kaya iyon ang ginawa ko nung makilala ko ng Diyos, unti-unti kong pinakikilala dun sa mga anak kong maliliit pa nung panahong iyon. At salamat sa Diyos, nakilala nila ang Panginoon. At habang lumalaki sila, taglay-taglay nila yung liwanag din na nai-share ko sa kanila, nagmula sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi lumaki silang may takot sa Diyos at nawa patuloy ko pa rin silang ipinagdarasal na hanggang sa dulo ng kanilang buhay ay matahak nila ang tamang landas, ang liwanag upang hindi sila
maligaw. Kaya nakilala ko, napunta ako dito sa lugar na ito dahil dun sa karamdaman ng panganay namin, no? Na sinabi na ng doktor na wala nang kagalingan yan, sabi niya. Siyempre bilang ama, at manghihinayang ka talaga kung ikaw ay nasa kalagayan ko doon sa anak ko na yon, sa panganay ko na yon. Kasi makikita mo na sa pananaw ng mundo, talagang maliwanag ang future niya. No? Kaya manghihinayang ka. Kaya inakay din ako, tinawag ako ni Lord nung sabihin ng doktor na wala nang kagalingan. Tinawag niya ako dito na alam kong walang imposible sa Diyos. At magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Napakaraming istorya kung magbuklat tayo sa Bible na imposible pero nangyayari. Imposibleng mahati yung dagat, no? Imposibleng mabuhay yung patay, no? Na 3 araw, 4 na araw nang nakalibing. Napakaraming imposibleng bagay. At kung mabasa pa natin yung pangyayari doon sa 3 kabataang lalaki na itinapon sa pugon sa panahon ni Haring Nabucodonosor, si Shadrach, Meshach at Abednego, ginusto pa nilang itapon sa pugon, no? Sa galit ng hari dahil tinanggihan yung utos ng hari, pinagdingas pa ng gusto ng 7 times yung init ng pugon. At yung lalaking pinakamalakas na tauhan ng hari ay namatay dahil doon sa pagkatapon ng 3 batang Israelita. Pero yung 3 Israelita ay hindi namatay, hindi nangamoy, hindi nasunog ang damit. Buhay sila. Kaya sa tibay ng pananampalataya nila, ang sabi ng hari, diba 3 lang itinapon natin sa apoy? Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa pugon? Kaya sabi nung hari, pinatawag niya yung 3 kabataang lalaki na buhay. Kaya sinabihan, inano ng hari na wag anuhin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, sapagkat sila lamang at tunay na Diyos na magliligtas sa ganong sitwasyon. Kaya napakainam din talaga makadagdag sa ating pananampalataya kapag mabasa natin yung pangyayaring ganun. Kaya sa panahon na ako ay nagda-drive ng owner, nag-iisa, gabi kong sabi nga nung kuya ko, bakit bumibiyahe ka nag-iisa, wala kang kasama? Hindi po, may kasama po ako, sabi kong ganyan. Kaya malakas ang aking loob na bibiyahe. Sa karanasan ko po kasi ay parati akong tinutulungan ni Lord. Alam niyo po, yung owner ko na yun ay panahon pa ni MacArthur. Pero awa ng Diyos, nakakasurvive from Bulacan to Isabela. Kaya nung last lang ang medyo nagkaroon ng kaya siguro dinidevelop ni Lord, dinadagdagan pa niya yung aking patience, yung aking pananalig sa Kanya, sapagkat maliit pa siguro, maliit pa. Pero sabi nga sa Bible, magkaroon ka man lamang ng gabutin lang mustasa na pananalig sa Diyos, ay masasabi mo sa bundok na ito, lilipat at lilipat ito. Kaya mga kapatid, yung pagsunod sa Diyos, no, ay kinakailangan natin yung matatag na pananampalataya, matapat na pananampalataya, sapagkat hindi bed of roses ang ating mararanasan kapag tayo ang nag-decide na sumunod sa Diyos. Dahil itinuro niya sa atin ang daan. Ano ba yung daan? Namatay siya sa krus. Diba? Kaya nagkakamali tayo kung puro ginhawa ang ina-expect natin kapag tayo ay sumusunod sa Diyos. I-expect natin yung rin tayo, ma-encounter din natin yung hirap. Pero hindi naman natin ma-encounter yung kagaya ng naranasan niya na lumabas sa katawan natin ng dugo. Bihira na po ngayon. Wala nang makakagaya dun sa hirap. Kaya hindi tayo pwede magreklamo kung anumang hirap ang danasin natin. Kaya mapapalad tayo na patuloy na tumatanggap na kanyang banal na salita
na araw-araw, hanga ako sa mga araw-araw na nandirito. No? Kaya napakasagana ng biyayang tinatanggap niyo. Ang salita ng Diyos ay biyaya. Ang salita ng Diyos ay liwanag. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nilalang niya ang langit at lupa sa pamagitan lang ng kanyang salita. Kaya unti-unti tayong nababago sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat marami na rin po tayong natanggap na salita ng Diyos. Ano ang nais niya sa atin? Tinanggap na natin ang liwanag. Therefore, network tayo. No? Mag-akay tayo. Mag-akay tayo, sabi nga ni Ma'am Beth. May isa lang kaluluwa na maaligtas natin. Maakay natin sa kabutihan. Maakay natin sa liwanag. Alam kong napakasaya nila sa langit. No? Kaya itong pagpupuri natin sa Diyos, napakasaya nila sa langit. Kasama natin ang kanyang mga anghel sa pagpupuri. Dahil kung ating pagmasdan, napakasigasig nung kabila, kalaban natin. Pumunta ka sa bungan. Kahit 10 times ang bilang natin dito, mas marami sila. Kaya kinakailangan, dapat magsigasig din tayo at patuloy nating ipagdasal ang mga kapatid, kakilala, kaibigan na medyo sa pananaw natin ay medyo malayo pa sila sa Diyos. Kinakailangan natin silang akayin. Pero bagong lahat, katulad nga ng sinabi ni Ma'am Beth, hindi tayo pwedeng umakay na tayo ay bulag. Kinakailangan talagang kilala natin si Jesucristo hindi sa salita, bagkus ay sa gawa. Kasi mas mabisang pag-evangelize, yung kahit hindi ka nagsasalita, pero gumagawa ka, iyon ang pinakamabis sa lahat. Susunod sila sa iyo, kahit hindi mo sila tatawagin. Kaya patuloy tayong gumawa ng kahit maliit na bagay, araw-araw, iyon ang goal natin. Iyon ang nais ng Panginoon, yung makagawa tayo ng maliliit na bagay. Pero sa kalaunan, yung maliliit na bagay ay magiging malaking bagay na iyon. Kaya mga kapatid, tunay nga na mahina ang laman. Kaya kailangan natin ng Espiritu. Ang kabanal-banalang Espiritu na nagbibigay buhay sa atin. Kaya magkalaban po ang ayon sa kay San Pablo sa Galatians 5, no? Ang nais ng laman at nais ng Espiritu ay magkalaban. Kinakailangan i-resist natin, tanggihan natin yung hilig ng laman sapagkat hindi natin kayang gawin, ayon kay San Pablo, yung mga gusto natin kapag tayo ay pinaghaharian ng laman. Pero kung ang Espiritu ang naghahari sa atin, magagawa natin yung mga bagay na karapat-dapat. Magagawa natin yung mga bagay na para sa kabutihan, para sa Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu ay makapangyarihan at ang kanyang salita ay tunay na nagtatransform sa atin, nagbibigay ng liwanag sa ating kaisipan, sa ating puso, upang mamuhay tayo sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Napaganda pong binagi din ng ating kapatid. Amen po ba? Pagsagan ng tao po, hindi natin makakaya ating kapwa. Amen po ba? Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, sa kalooban niya, mamagitan ng banal na Espiritu, yung pong liwanag na sinasabi ng mga kapatid, na doon lang po natin makakaya ang ating kapwa. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay mag-alay ng isang awitin ng ating kapatid na Pilar. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghali pong ito. Kumusta pong muli ang mga anak ng Diyos?
Nawa po sa awiting ito ay manamnam natin kung paano nga po ba tayong inaakay ng ating Panginoon. Kay buti po ng Ama, pinagkalooban niya tayo ng isang apo konche upang tayo po ay akayin niya patungo sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya't para po sa ating lahat. Yahweh, alam ko, ika'y naririto. Lagi na tuwi na sa tabi mo. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Puso yung nasiyasa, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tanga, kahit sabihin ito kamatayan. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko, ika'y naririto. Lagi na tuwi na sa abit ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Pag-ibig mo'y santatakasan sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kagapay, saan man ako maglakbay. Sa ningning man ng araw, bawat umaga ko ay ikaw. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko, ika'y naririto. Lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Salamat po.
tunay nga pong kapag ang ating Panginoon ang siyang nangunat naghari sa ating buhay, kay sarap pong mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Salamat pong. Salamat po, Panginoon, sa magandang awitin. Lakpakan po natin, Diyos na buhay. Makakay tayo sa buhay na walang hanggan ng Diyos na yan pong pinapangako po sa atin. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ng ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito ay pinahintulot mo na kami matipon sa iyong tipanan. Wala man ang inyong kinalugdan bilang katauhan. Subalit ang inyong espiritu ay naririto upang kami gabayan, upang kami lahat ng mga anak mong tumungo sa dakong ito ay maramdaman na kailan may di ka lumilisan, ikaw ay Diyos na buhay naming sinasambat pinaglilingkuran, at sa dakong mong banal ay nakikipagtipan sa sino mang sayo ay nangangailangan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sadya pong napakabuti ng Diyos sapagkat lahat ng kaganapan sa dakong ito ay hindi isang aksidente, kundi bawat isa sa atin, hindi man tao ang umakay sa atin, mayroon pong damdamin na nag-uudyok sa puso natin pumarito, kahit alam natin na walang ating mahal na apo, sapagkat ang Espiritu Santo ng Diyos ay buhay na buhay na tinatanggap natin. Amen po ba yun? Bukas po pala, ang mga kapatid po naming alagad ay tutungo sa Batangas at may maiiwan po dito, kaya bukas din po ang dambana. Sa kalooban ng ating Ama, may maglilingkod pa rin po dito sa dambana. Na nawa po ay kung mamarapatin ninyo, andito lang naman po ang ating Panginoon upang magalak higit ang ating mahal na Apo Kunching, na wala man ang kanyang katauhan, subalit tayo ay patuloy na humihingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen po ba yun? Mga kapatid, pag-akay, ako'y naakay sa dakong ito hindi dahil sa karamdaman, kundi masasabi ko po sa dami ng mga pinagdaanan sa unang buhay bilang mga pagsubok, na masasabi ko po na parang ako po ay napulot na lang ng ama sa traskan. Ano po? Sa dami-dami. Kaya nagkaroon po ako ng galit sa puso ko, lalo na sa lupit ng tao. Yun po yung naging kaparaanan sapagkat sa dating buhay po, iba't ibang uri ng tao ang aking nakasalamuha. Bukod doon sa mga pagsubok na pinagdaanan ko, sa murang gulang, nung sa trabaho po namin ay bilang feng shui expert po, iba't ibang uri ng tao ang aming nakasalamuha. Isa lang ang gusto ng tao, pakinabang. At yun po'y nakakasawa kapag hindi mo kilala ang Diyos. Amen po ba yun? Kasi ganito po kapag ang tao, ang hanap ay pakinabang, wala silang pakialam kung sino ka. Basta gusto lang nila masustain kung ano yung gusto nila. At kapag hindi na sila nasisyahan, isisisi sa'yo. Amen? Ganun po ang tao. So, noong mga panahon po na yon, parang nakakasawa. Ayoko na. Ayaw na namin. Sapagkat masaya sila pag may pakinabang. Kapag wala ng pakinabang, babalik sa'yo. Ang dami itatanong. Ayoko na. Parang ganun po. So, nagkaroon ng sinyalis ang ating Panginoon. Nasabi ko sa kapatid kong si kapatid na Pearl, magkakapatid po kami, si kapatid na Marie, si kapatid na Pearl at ako. Kapatid, parang ayoko na sa ganitong trabaho. Nakakasawa. Sabi ko pong ganon. Nakakasawa. Mayat-maya andyan. Mayat-maya pag nagagalak naman sila, taon ng bilang, hindi ka hahanapin. Pag may problema, uiglap, kag gusto nila, pag dakakaraka-raka, eto na. Yun po, pinagsawaan ko po yun sa mundo ng tao. At nung panahon po na yon, sabi ko sa aking sarili, saan kaya kami pupunta pagkatapos nito? Ang buhok ko po nun, kagaya nung kay Apo Hindi po ako nakapagpapahaba ng buhok. At nagkaroon po ako ng sinyalis na sabi ko kay kapatid na Pearl, kapag humaba ang buhok ko lagpas ng hanggang dito, ibig sabihin wala na tayo sa lugar nito. Hindi na ako maglilingkod sa ganitong klaseng trabaho, sabi ko po sa kanya. Unti-unti pong humaba yung buhok ko, hanggat nagkaroon po ng pagkakataon na hindi ko siya pinapuputol. Basta gusto ko siyang humaba para iba naman. Ano po? At nang maakay po ako sa dakong ito, eto na po, mahaba na po ang buhok ko, yun po pala, maglilingkod ako sa Diyos. Amen po ba yun? Mga kapatid, bakit ito po yung panimula ko po na paano ako naakay? Yan nga po ang dahilan ko.
Ayaw ko maglingkod sa tao. Subalit ito po, dito rin po pala ako dinala ng ating Panginoon. Subalit ang pagkakaiba, dahil tayo may liwanag na, dahil tayo ay nabuksan na, dahil tayo nilinisan na mula ulo hanggang talampakan, masarap paglingkuran kapag pag-ibig na bukal na magmumula sa ating Panginoon ang igagawad mo sa bawat isa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa pag-akay po, mahirap po yung gawin kapag hindi mo naaakay ang sarili mo. Kagaya po ng sinambit ng mga naunang bahagi, si Mami Beth, si Kuya po, hindi mo maaakay na basta-basta ang tao kapag wala nakikitang pagbabago sa'yo. Amen? At ang kaparaanan ng pag-akay ng ating Panginoon, iba't ibang uri. Kaya, kailangan din po mayroon tayong pandama. O hindi ito mararamdaman sa unang buhay dahil akala mo lang, natural lang na nagaganap sa'yo. Amen po ba yon? Sapagkat kung hindi mo nga kilala ang Diyos, bakit kaya ako nagkakasakit ng ganito? Bakit kaya ako minamalas? Bakit kaya yung mga transaction ko hindi natutuloy? Alam niyo po, himayin po natin ito. Isa po yan sa mga panawagan na hindi mo kailangan ang tao sa mga oras na yan, kundi ang kailangan mo ay ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Yan po, yun po ang sa aking pagninilay, na sabi ko nga, ang plano ng ating Panginoon ay perpekto. Hindi pa pwedeng planuhin ng tao, kundi alam niya kung kailan kanya hugutin, alam niya kung makasusunod ka sa Kanya, at alam din niya kung kailan Kanya bibitawan. Amen? Kaya mga kapatid, sa dakong ito, nang maakay po ako, kagaya ni Mami Beth at ang mga kapatid ko pong nauna sa akin, alam niyo po, wala akong karamdaman nung naakay ako sa dakong ito. Kundi yun nga po, nagalit ako sa tao, galit ako sa tao, galit ako sa mundo. Subalit salamat sa Ama, sapagkat nang ako'y nahakbang sa dakong ito, ang sabi nga, wala ka mang karamdaman, subalit mas matindi pa pala ang karamdaman ko. Higit pa sa karamdamang pisikal ang karamdaman ko, sapagkat puot ang naghari sa puso ko. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, natanggal po yan, nawala po yan, nabago ng pananaw. Na dati ay natatakot sa tao, parang ayaw na makita ang tao, ganun po. Sapagkat sa dami-dami ng pagsubok, subalit salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan po ng pag-akay niya sa dakong ito, ginamit ang mga kapatid ko, na una pong inakay sa aming magkakapatid, si kapatid na Marie at si kapatid na Fern. Pero nauna pong hinirang si kapatid na Marie. At nagkaparaanan po na naakay, nang si kapatid na Emma po ay nagkaroon ng, na-stroke po si kapatid na Emma, taga-amin po yun, na nagdra-drive po sila dito, nagtry lang po silang mag-drive, nagpapaturo po silang mag-drive. Si kapatid na Fern kay kapatid na Marie. Hanggang nakita nila na maraming tao sa dakong ito, wala pang dambana. At nung panahon po na yon, yun po, nabihag na po ang puso nila. Sumusunod po sila kung saan-saan dako tumutungo ang Divine Mercy na inihahayo po ang larawan, ang kanyang ribulto. At nung panahon po na yon, natatawa lang po ako kasi hindi ko po alam kung ano yung tinutunguhan nila. Kaya kami po ni Abby, yung anak ko, lagi ko pong inuuyam si kapatid na Pearl, saan ka na naman ang galing? Doon Eka, naku, parang hindi ka na nasanay. Ang daming mga manggagamot na manluloko. Yun po yung aking salita. Buhay po ba ang Diyos? Eme po ba yun? Sabi po niya sa akin, kapatid, maghunos dili ka, huwag ka magsalita ng ganyan, hindi mo kilala yung Hindi nga, hindi ka na nadala. Sa dami po ng mga kaganapan ng mga manggagamot na aming nakilala na talaga pong kaiba. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, sapagkat narinig niya kung paano ko pong inuuyam ang kapatid ko. Hanggang inaabot na po sila ng alauna na madaling araw, umuwi dahil sa paghayo. Sabi ko sa anak ko, naku, Abi, hayaan mo na lang kasi Tita Pearl mo. Hayaan mo na lang, at least babait na yun sa'yo. Sapagkat akala nila si kapatid na Pearl matapang kasi istrikto yung mukha niya. Subalit salamat sa Ama, sapagkat unti-unti po yun, hindi na sa amin nagagalit, hindi kami pinagsasabi. Talagang hindi naman po siya sumisigaw. Pero yung pagka-istrikto niya sa amin, parang nabawasan na po. Sabi ko, Abi, mukha yatang maganda yung pinupunta ni Tita Pearl mo. Ganun na po. Subalit nung, hindi niya sinasabihan ako na, tumungo ka, hindi. Basta sabi ko sa kanya, kapatid, huwag mo akong aakayin ha. Hayaan mo na lang na ikusa ko kung sasama ko sa'yo. Sabi ko po ganun sa kanya. Subalit itinakda po ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit, naikwento ko na po ito. Yung larawan nga po ng Divine Mercy, na may larawan po ako noon, nakaplaki pa po na parang ginto, na nakaganyan sa aking, hawak-hawak ko po yun, dinadasalan ko po pag umaalis po siya, at pag umuwi naman sila ng madaling araw. Sabi po ng mahal na apo, o sige,
pag uwi mo ngayon sa tahanan mo, ibigay mo ito sa kapatid mo at parehas kayo ng hawak. Doon po ako naniwala. Nang ibinigay po sa akin ni kapatid na Pearl yung poster po na yon. Patingin nga, Eka, nung nasa kamay mo, eto, parehas tayo. Yan ang pinaglilingkuran ko. Boy po ba ang Diyos? Para na konsensya na ako noon. Kaya nung pagkabukas na yon, ang sabi ko sa kanya, sasama ako sa iyo. Nararamdaman ko na kapag sumama ako ngayong araw na ito'y magbabahagi ako, naatatandaan ko po, una po ako nagbahagi kay Tito Mario po, sa bahay po nila Tita Lina. Nung naghayo po noon, sumama po ako doon. Hanggang sunod-sunod na, nabihag na. Subalit nung inakay po ako, tuwing binibless naman po ako, nahihimatay ako. Sabi po ng aking anak, Mama, nakakahiya ka naman. Bakit kailangan nahihimatay ka pa doon? Boy po ba, Diyos? Eme po ba yun? Yan po ang mga kaganapan na hindi ka panipaniwala. Subalit yun po pala, nabigyan ng linaw lahat ng ating Panginoon nang ako po'y hinirang. Amen? Mga kapatid, ganyan po ang mga paraan ng ating Panginoon. Masasabi ko po na ang pag-akay ng Diyos sa akin sa dakong ito ay pag-akay niya sa akin sa masarap na buhay. Amen? Bakit po masasabi kong masarap? Wala nga po kaming trabaho. Wala kaming trabaho. Wala as in, walang trabaho. Subalit, napanatag ang isip, napanatag ang puso, nawala ang galit, at hindi pa tumatanda. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung pakiramdam namin. Sapagkat doon ko po nasuri na ang pag-akay ng ating Panginoon ay pag-akay niya sa masarap na buhay. Amen? Bakit? Walang stress. Hindi ka na may stress. Pinadana sa iyo ng Panginoon kung paano mabuhay ng taong-tao. Kung may pwesto ka, may negosyo ka, bukas may problema ka kapag nakabayad ka ng pwesto. May problema ka pa rin. Kapag umuupa ka, may problema ka pa rin. Subalit ngayon, kahit 20 pesos na lang ang pera mo, kahit 5 piso na lang ang pera mo, kahit lipstick na lang ang laman ng bag mo, masaya pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang kaparaanan na ibinigay sa akin pag-akay ng ating Panginoon. At salamat sa Ama, sapagkat ngayon ko po napatunayan na kaya kang buhayin ng Diyos. Sa kabila na wala kang hanap buhay, maaari siyang gumamit ng kapwa mo rin lang para ipadaan ka sa panaginip, para ipadaan ka sa pandama na kailangan yung ganito. Bakit ko po nasambit? Alam niyo po, kahapon, 2 araw po ako halos lagnat na lagnat. Sobrang sipon. Hindi ko maimulat yung aking mata. Nung Saturday ng gabi at nung kahapon po. Subalit sa isang iglap na pagpapagalak na ibinigay ng Diyos, nawala kaagad yung sakit ko. Bakit? Nakausap ko pang mahal na apo, nakausap ko si Mami Beth, at dumating po yung isang kaibigan po namin nila, kapatid na Marie, na biniro ko lang po siya. O sige ka ako, sabi ko. Oh, best friend, sabi niya. Ano, ganito, ganyan. Siyempre po, gusto ko maging matapat. Wala nga po kaming trabaho. Sabi ko sa kanya, baka naman may ipinamimigay kang damit dyan. Ako, hindi na ako nakakabili ng damit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, pabiro lang po yun. Hindi ko tinake na yun ay gagawin niya. Abay, dumating kahapon, na-surprise po kami. Purihin ng Ama, nawala yung lagnat ko. Sobra-sobra pa yung binigay ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Yan lang po yung mga senyales na yung hindi mo kayang bilhin sa sarili mo, maibibigay sa iyo ng Diyos, nagagamit ng kapwa mo kung paano ipadadama yung kalooban niya na mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ganun na lang po kasimple ang buhay na aming ginagampanan bilang mga hinirang. Wala na pong, walang pambayad ng kuryente, hindi na po nagkakabot. Sapagkat, sa pamagitan nga po ng panalangin, na sabi ni Kuya, yun ay nakikipag-ugnayan ka na sa Diyos, higit niyang alam kung ano yung kailangan mo. Amen po ba yun? At yan po ang kasalukuyang nagaganap sa aming mga buhay. Kaya mag-akay po sa dakong ito, marami man po nagtataka, ano kaya eka hanap buhay nila kinabubuhay? Araw-araw lang eka pumupunta ng dambana. Araw-araw lang eka, samantala nagagasolina eka sila. Samantala eka ganito. Tapos makikita mo naman eka bumibili ng ganito. Ganun po yung mga salita ng tao. Subalit, ang hindi matarok, ganyan po kumilos ang Diyos. Kaya hindi dapat katakutan na paglingkuran siya. Sapagkat kapag inakay ka niya, hindi ka niya ilalagay sa kapahamakan. Kundi ilalagay ka niya sa napakasarap na buhay, tanggapin mo lang siya ng buong katapatan at paglingkuran ng buong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang naging daan at dahilan
bakit hanggang ngayon po, patuloy na nagsusumikap, nagsusumakit, na ang pag-akay ng Diyos sa amin sa dakong ito ay huwag masayang. Sapagkat, sabi ko nga, nasambit ko na, 39 years old po ako nang maakay. So 39 years po ako sa mundo ng tao. Lahat ng uri na kaganapan, napadama na sa iyo ng Ama. So mamili ka. Ngayon po, magsasampung taon na ako bilang alagad. Alam niyo po, sabi ko nga sa Panginoon, dapat noon pa, Ama, sapagkat napakasarap mo palang kapiling. Amen? Subalit sabi ng Panginoon, anak, kung noon pa kita inakay, hindi ka magiging sa akin. Sapagkat aliw na aliw ka pa sa mundo. Nakita ko na ikaw ay halos itapon na sa mundo. Kaya kinuha kita upang bigyan kita ng masarap na buhay. Buhay po bang Diyos? At yan po, mga kapatid, huwag po ninyong tanggihan ng Diyos. Ano man ang kaukulang pagpapadama na nais na ipadama sa inyo, tanggapin niyo po. May karamdaman ka ba? Gawin mong positibo. Ito ba ay pinaghintulot ng Panginoon para makilala ko siya? Nawawalan ka ba ng kabuhayan? Huwag mong gawing negatibo. Ito'y pinahintulot ng Ama para siya naman ang kilalanin ko at ako'y pagyamanin niya. Ikaw ba ay nagkakasakit? O kahit ano pa, nakalugbok-lugbok, kaunos-unos nagaganap sa buhay mo? Huwag mong gawing negatibo. Amen? Kundi gawin mong positibo sapagkat sa positibong ito, ang liwanag na nag-aakay at mag-aakay sa atin, sigurado walang dilim. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, mga kapatid, masasambit ko po sa inyo, simple na lang ang pangarap. Ang wag mabigo ang Diyos sa pag-akay sa amin sa dakong ito. Yun na lang po. Wag lang siyang mabigo. Sapagkat ikaw na nagbibigay sa Diyos ng mabuti para sa Kanya, ikaw rin ang makadarama kung nasasyahan siya. Amen? Hindi siya pwedeng lukuhin. Hindi siya pwede siyang yabangan mo. Hindi pwede. Sapagkat ipadarama niya sa'yo kung tama yung ginagawa mo o hindi tama yung ginagawa mo. Ngayon, kung sa kabila ng mali ang ginagawa mo at sabi mo sa Diyos ka, nabibingi ka. Amen? Sapagkat iba ang damdamin ng Diyos sa damdamin ng tao. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, lumalim pa tayo na kilalanin siya. Sapagkat minsan, yung akala nating tama sa ating bilang tao, mali pala sa Kanya o kulang pala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At dyan po, marami nagkakamali. Amen? Totoo po yun. Siyempre po, halimbawa, kami bilang lingkod, ano pa kaya ang kulang? Bakit ginagawa sa amin to? Alam niyo po, paraan pa rin ang pagninilay. Hindi yan matatapos. Sapagkat habang nagninilay ka, habang inaalam mo ang kagustuhan ng ating Panginoon, nadadagdagan ang karunungan mo na kagagawa ka ng mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung wala pong test na gagamitin, hindi mo makikilalang buo ang sarili mo. Amen? Kaya, halimbawa, bakit kaya Eka ginawa niya ng chismis na ganito? Flashback ka. Nung bata ba ako, ginawa ko ba ito sa mga kaklase ko? Nung bata ba ako, ginagawa ko ba ito sa mga kapwa ko? Nung bata ba ako? Ngayon, kung hindi mo napahindat, hindi mo ginawa, anong dahilan ng Diyos? Tanungin mo sa Kanya, sasagutin ka niya. Amen po ba yun? At doon, kapag walang dahilan na sa'yo ang pagkakamali at ginawan ka lang ng kapwa mo, magalak ka sapagkat marami ka ng bunga, kaya binabato ka. Buhay po ba ang Diyos? Yan po mga kapatid, napakaraming bagay ang inuulat ng ating Panginoon upang makilala siya. Kaya kung ang tatarukin po ng bawat isa sa pag-akay po sa ating sa dakong ito, hindi para maupo lang tayo, hindi para makinig lang tayo, hindi para maging alagad kayo o maging kaps kayo, kundi anumang kaukulan ng mabubuting bagay, pwede po natin gamitin. Sapagkat maraming paraan, iba't iba ang kaloob, sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, mapalaganap ang kanyang kabutihan, makubkub niya ang buong mundo, na siya lamang ang sasambahin at wala ng iba. Buhay po ba ang Diyos? At gaya ng sinabi ni Mami Beth, huwag tayong mapaakay sa pera. Sapagkat ang pera, mapapahama ka. Amen? Opo. At yan ang dahilan. Kaya hindi po kami nagtuloy-tuloy doon sa trabaho namin. Kami po magkakapatid, hindi po ito isang pagmamayabang. Gusto ko lang pong bigyan sa inyo ng punto. Kung hindi po kami hinugot ng ating Panginoon sa mundo ng tao, baka hambing na rin po kami sa matayog ang lipad na babagsak, lagapak, basag-basag ang pakpak. Bakit? Ang lakas pong magbayad ng mga businessman pagdating sa pagdidireksyon ng kanilang negosyo. Amen? Malakas po. Maaari kaming masilaw. Subalit salamat sa Ama, sapagkat tinuran niya. Wala man kayong pwesto, wala man kayo kahit na ano,